Ipo, buksan po natin ang ating mga Bible. Tayo po'y darako ngayon sa pag-aaral ng kanyang salita. Bilang review mga kapatid, ano po yung naging title ng ating pag-aaral ng nakaraang isang linggo? Tungkol po sa salitang integrity. Okay? Kapag sinabi daw po natin integrity, according sa buhay ni Solomon, nakita po natin na number one, ang isang Kristiyanong may integrity daw pala ay isang Kristiyanong suko ang buhay sa salita ng Diyos. At paano po natin susukatin ang suko? Okay? Kasi po yung salitang suko, wala po yung sukat. No? Walang sukat po yan. Therefore, kung susukatin po natin, ganito po yun. Daily devotion. Okay? So kapag sinabi po natin meron tayong daily devotion, then ang tawag ng Panginoon dyan ay integrity. Okay? So kaya lagi nating pinapaalala sa bawat isa sa atin na patuloy po nating ilaan ang bawat umaga sa devotion. May notebook po tayo at yung revelation na pinapakita ng Panginoon ay isinusulat po natin at yung revelation na yon, yun po ang nangungusap sa atin. Therefore, kung araw-araw ang Diyos ay nangungusap sa atin, ibig sabihin, mababago po ang ating buhay. Kasi laging nangungusap. Alam niyo po, one time, nung kami ay papauwi, no? Kailan ba yun? Nung papunta kami ng dito sa May Kawayan Toll Gate. Pagdating ko dyan sa Malhakan, pababa, doon parang sa pababa, ang dami pong mga bata na tanghaling tapat ang dumi-dumi, no? Magkakasama sila doon, mga iba nag-iisyo, mga bata pa eh. Tapos, nung merong dumaang jeep, biglang sakay doon sa jeep at naggagaganon doon sa mga sapatos. Sabi ko, meron na rin palang ganito sa May Kawayan. Kasi dati, sa Maynila ko lang nakakakita ng ganon. Then sabi ko ngayon, ito mga batang ito, sabi ko, alam kayo ng mga magulang nila na itong kanilang anak ay ganoon ang ginagawa. Therefore, sabi ko, tapos habang umaandar yung tricycle, nakakita naman ako ng isang nanay. Yung nanay ngayon, habang naglalakad, akay-akay naman yung kanyang anak. Siguro si laki ni Gabi, si Gabi. I know, si Gabi, si Konton, ganyan kalaki. So, dala-dala niyang ganun ng nanay at yung bata ngayon, parang musmos na musmos. Samantalang yung isang bata naman, na sinidad din ng bata na yun, nandun na sa kalsada, naglalaro, humaharang pa doon sa daraanan ng jeep. Diba? Sabi ko, naku, tayo pag nakakita nung yung mga anak natin na gano'ng kaliliit, tapos makita natin, halimbawa, si Hiker, makita nyo, sinasalubong yung mga jeep sa MacArthur, anong nararamdaman ng magulang? Diba? Halos galit na galit eh. Pero yung mga batang yun, walang takot. No, walang takot. Kaya sabi ko ganito, malaya nilang nagagawa, kaya lang, sa sobrang kalayaan nila, wala nang nagpapaalala sa kanila ng tama at mali. Kaya nga lumalaki sila, mumurahin ka, tuturaan ka, di ba? Nandiyan aagawan ka na lang ng gamit mo. Hindi naman lahat ng bata sa kalsada gano'n. Pero ang sinasabi ko, walang nagpapayo at nagtatanim ng magandang values. Mga kapatid, bakit tinawag ng Diyos na may integrity ang isang Kristiyano suko ang buhay sa salita ng Diyos? Sapagkat araw-araw ay meron siyang mensahe na galing sa Diyos. So therefore, may integrity. And number two, tinawag ng Panginoon si Solomon as a man of integrity because of his humility. Mapagpakumbaba. Okay? So, and then number three, kaya tinawag na mayroong integrity sapagkat takot si Solomon na magkasala laban sa Diyos. So, ang ibig sabihin, gusto niyang magkaroon ng awareness, Lord, tulungan mo po ako malaman ko ang tama at mali. Mga kapatid, the more na inasam po nating malaman yung tama at mali, ibig sabihin, may resko na malimitahan po ang mga pagkakamali at pagkakasala po natin. Amen po ba mga kapatid? Because, alam nyo, katulad ni Solomon, sabi niya, Lord, bigyan mo po ako ng awareness na malaman ang tama at mali. Okay? So, yun daw po ang tinawag po natin integrity. And then, last 2 weeks ago, pinag-usapan din natin yung salitang perspective.
So ano po ang Tagalog ng perspective? Pananaw. Okay? So pag sinabi daw nating pananaw, meron tayong tinatawag na godly perspective at saka good perspective. So ibig sabihin, bilang Kristiyano daw, dapat matutunan natin yung tinatawag na good na pananaw at godly na pananaw. Ibig sabihin, hindi tayo basta-basta nagsasalita, hindi tayo basta-basta nagbibitiw na kung ano mang bagay, kundi bawat pangyayari ay tinitingnan natin batay sa makalangit na pananaw. Okay? Si David po, nung siya ay minura ni Simei, okay? Bakit hindi siya agad nag-react? Bagamat hari siya, pwede na siya agad na kumitil ng buhay, pwede na agad siyang magalit. Diba? Pero sabi niya, teka, eto ang pananaw ko, minumura niya ako, bilang hari, pwede ko siyang patayin. Teka, ano ba pananaw muna ng Lord? Diba? At nung nakita ni David yung pananaw ng Panginoon, sabi niya, ba't ko pa siya sasaktan? Malay mo, talagang pinahintulutan ng Diyos na magsalita sa akin ng masasakit para matuto ako sa buhay. Hello? Diba? Kasi kung minsan, pag wala tayong godly perspective, ang una agad na umiiral sa atin ay yung fleshly perspective. Pag nasaktan ako, sino siya para saktan ako? Ang niya, lagot siya sa akin. Makakarinig siya. Diba? Ganun agad yung ating kwan eh. Pero kapag natutunan at hiningin po natin, lumago, nag-grow po tayo sa ganung klase ng attitude at katangian. Alam niyo mga kapatid, hindi po biglaan na dumarating ang mga Kristiyanong katangian. Hindi po biglaan yan. O yan po ay unti-unti. Kaya dapat magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Ngayon, halimbawa, tinaniman na tayo ng Panginoon. Meron ka ng godly perspective, meron ka ng good perspective, tapos huminto ka na naman. Ang mangyayari, mauudlot. Sabi sa katabi mo, huwag kang mauudlot. Tuloy-tuloy ka lang. Dapat tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. Kaya nga, huwag tayong mapapagod, huwag tayong manghihinawa na maglingkod sa ating Panginoon. Okay? Now, ito po ang ating pag-uusapan ngayon, hospitality. Hospitality. Totoo nga po ba mga kapatid na ang mga Pilipino daw ay kilala sa pagiging hospitable? Amen. No? Batay po sa mga pag-aaral at karanasan ng buong mundo. No? Isa po sa bansa sa Pilipinas ay yung pagiging hospitable. Okay? Yung hospitality. Now, titingnan po natin muli sa pananaw ng salita ng Diyos, ano ba at paano ba at ano ang ibig sabihin ng pagiging hospitable? Okay, ng hospitality sa Bible. Now, ang sabi sa dictionary, hospitality means the friendly reception and treatment, okay, of guests or strangers. Ibig sabihin, friendly reception. Ano ba yung Tagalog ng friendly reception? Yung mapagkaibigang pagtanggap, no? Palakaibigang pagtanggap, no? Okay, next. The quality of receiving and treating guests and strangers in a warm, friendly, and generous way. Yan daw po ang ibig sabihin ng hospitality. Katangian ng pagtanggap at pagtrato sa bisita or kaya ay stranger, yung mga hindi mo kakilala, sa paraan ng isang warm, mainit, at palakaibigan at generous way. Okay? Now, ito po mga katangian na ito, na according to the dictionary, tingnan po natin kung sa kwento sa Bible ay makikita natin nangyari. Okay? At pagkatapos natin makita kung nangyari nga, ano naman ang naging resulta nito. So we will look doon sa hospitality in the Bible and the result. Okay? Kapag ikaw ay naging hospitable. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, basbasan niyo po ang aking pag-aaral. Maging ang aking puso at isipan ay pakabanalin upang tanging katotohanan na galing sa inyo lamang ang aking mabigkas, Panginoon. Lord, hindi naman ang basa sa amin. Buksan niyo po ang aming puso at tenga, Panginoong Diyos, upang madinig namin ang malalim na hangarin niyo na mensahe na dapat namin tanggapin na yung umaga po na ito. Maraming pong salamat
Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay? Basahin po natin ang 1 Kings, 2 Kings chapter 4, verses 8 to 7, I think 17. Okay? So, mainam po na binubuksan din natin ang ating personal Bible para po na ikukumpa-kumpara din po natin for better understanding. Okay? At ina-encourage po natin lahat po ng primary, dapat po ay lagi silang may dalang Bible at notebook. Kaya kung meron kayong primary katabi, pakitingnan lang po kung may notebook at Bible siya. Ayan. Okay? Then, kapag wala, sabihin mo, uy, dapat daw meron. Tingnan ko ako, meron din. Diba? Kung wala kang dalang Bible, pareho tayo. Okay? Then, mga kapatid, kaya ko lang po ginagawa because gusto po natin yung culture na talagang we really love the Word of God. Okay? So, next. Tignan po natin. Minsan, si Eliseo ay pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. So, ito pong babae, wala po siyang pangalan. Okay? Pero pinangalanan po siya ang babaeng taga-Sunem. Okay? At siya, now, si Eliseo po, si Elijah, siya po isang propeta. Then, mula doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Ibig sabihin, nawili. No? Kumbaga, hindi naman nawili. Kumbaga, parang naging bukas ang bahay ng babaeng taga-Sunem doon sa propeta. Next. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilawan. So makikita po natin mga kapatid na hindi lang na pinakain at patuloy na pinakain yung propeta. No? Kinausap niya pa ang kanyang asawa, ipagpagawa kaya natin siya ng kwarto. So, ang kwartong yon, ang tawag doon ay parsonage. So, pag sinabi po natin parsonage, ibig sabihin, may parsonage yung bahay ng lingkod ng Diyos sa bahay nila. Okay? Para tuwing pupunta itong pastor na ito, o itong propeta na ito, doon sa lugar na yon at gagabihin, hindi na makauwi, walang karetela, walang tricycle, no? Doon na lang patutulungin. Okay? So, ang tawag doon ay parsonage. Ibig sabihin, so sa church po, may mga simbahan, mga kapatid, na mayroong bahay at doon nakatira ang pastor. Ang tawag po natin ngayon doon ay parsonage. Okay? So, sa madaling salita, mga kapatid, ito pong babae na ito na taga-Sunem ay kinausap niya yung kanyang asawa. Then what happened? Tingnan natin next. Verse 11, isang araw, bumalik na roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niya si Gehazi. Si Gehazi po ay kasakasama ni Prophet Elijah. Okay? Tinawag niya ang katulong niya si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at hindi nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo, pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo sa kanya kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kabalahan niya sa atin. So, meron na pong naiisip na in return, no, yung lingkod ng Diyos doon sa gandang gawa, mabuting gawa ng babae. Then, sinabi niya sa kanyang katulong, ate, yung kasunod na, baka mayroong gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin, ang sabi ng babae. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Then, pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay mayroong ka ng anak na lalaking kakandungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag po ninyo akong paasahin.
Ibig sabihin, sa sobrang nabigla, na-excite yung babaeng taga-Sunamita, sabi niya, naku, kayo naman, huwag niyo naman akong paasahin, ng ganyan, binibigla niyo naman ako. Then, verse 18, wala na, no? Okay. Now, yung kasunod na verse, ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki, makalipas ng halos 1 taon mula noong sagip ito sa kanya. So mga kapatid, makikita natin na ito yung kwento. Napag-aralan natin, there are two kinds of hospitality na makikita tayo dito sa kwento. Number 1, balikan natin yung verse 8. Sabi dito, minsan, si Eliseo pumunta sa Sunem, may isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Number 1, mga kapatid, tawagin natin ito, kasunod, yan, natural hospitality. So, ibig sabihin, natural, no? Yung normal, natural or normal hospitality. Ito po yung bang isang mainit na pagtanggap, yung bang maalalahanin tayo, no? Yung bang nag-extend tayo ng tulong, support, pagmamahal, pagkakaibigan, every time na may dumarating sa ating tahanan, whether na ito ay kaibigan, kamag-anak, o sino man. Mga kapatid, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Okay? Now, tingnan natin yung verse. Next verse. Lesson. Kung tayo ay magiging hospitable bilang Kristiyano, ay magiging madali para sa atin na matupad ang ating misyon, na maipakilala ang ating Diyos sa ating kamag-anak, kaibigan, katrabaho, at maging kaaway. Mga kapatid, kung dati-rati po, no, tayo po ay hospitable, okay? Yan po ay mabuting katangian. Kung hindi din naman tayo hospitable, pataasin po natin. Kasi po, mga kapatid, magandang katangian po at panatilihin natin yung katangian na yan bilang Pilipino. Okay po ba, mga kapatid? Yung bang kakilala mo kay hindi, yung makapag-serve ka man lang ng kahit konti, okay, yung bang, tara, pasok ka sa kwarto ko, mahiga ka. Hindi naman gano'n, no? Sabihin mo, masimple lang ay, pamaypay, ito, kailangan ko mainit. Mainit kasi sa amin, no? Hindi mo kakilala, di ba? Mga kapatid, pataasin po natin. Now, kung tayo naman po ay mga hospitable, then salamat sa Diyos. Pero ang punto, bilang Kristiyano, bakit kailangan nating maging hospitable? Kasi po, bilang mananampalataya, we are a people with a mission. Ano po ang mission natin bilang Kristiyano? Na yung pag-ibig ng Diyos ay ikalat po natin. Yung salita po ng Diyos ay ibahagi po natin. Mga kapatid, the best way, the easiest way, mga kapatid, to present the word, the love, and the kindness of God sa mga tao is through hospitality. Amen, mga kapatid? Alam niyo po, kahit na gaano po tayo katalino sa Biblia, kahit na gaano po tayo kabait na tao sa Biblia, kahit na gaano kaganda ang ugali natin sa Biblia, kung hindi po tayo hospitable, mga kapatid, mahihirapan pa rin po tayong i-share ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, may mga pagkakataon na naikwento ko po sa inyo, di ba? Dahil sa mga pagluluto, dahil sa kape, alam niyo po, dahil sa mga kape-kape, marami pong tumanggap sa Panginoon doon sa opisina. Marami pong mga kabataan. So, totoo lang po yan. Itong marami pong kabataan sa atin. Dahil po sa pagluluto. Isa po yan, mga kapatid, na sabi ko, kapag may bagong kabataan, ang gagawin ko, kailangan pakainin sila. Ipagluto ng napakasarap. Sila po, ang matitikman lang nila, mga kapatid, yung sarap ng niluto. Pero sa puso ko, hindi lang yung luto o sarap ang gusto kong ipatikim sa kanila. Because behind that pagluluto, ako po ay namamalengke, pumupunta ng balintawak, nakikipagsiksikan po sa mga tao doon. Kapag ikaw po mabagal maglakad, yung kapatid ko gustong sumama doon, kinata ko na, baka mamaya, bigla siya matungkol ng sayote, matungkol siya ng sitaw doon. Kasi po, kapag talaga ang mga nandun, talaga, tabi! Ganun talaga ang mga tao doon. Sino ba yung una kong sinama doon? Si Red, sinama ko sila Brian. Sabi ko si Emma bagal maglakad. Bahala kayo matungkol dyan. Sabi ko, kasi ganun talaga. Kaya ako aware na aware.
Alam niyo mga kapatid, isa pa, yung putik na dinadaanan ko po doon, talagang ang dami doon. Tapos meron yung magalok sa'yo. Kuya, talong, sika, kuya, sili, talagang matuturete ka no? Pag uwi mo, baka mama, sili ho kayo, sili bayad ho. Di ba? Kasi ganun talaga kainay doon. No? Pero alam niyo, bakit ko po ginagawa, mga kapatid? Not just to show my hospitality, but because ginagamit ko ang hospitality in sharing the love, the care of the Lord Jesus Christ. At nagiging madali para sa akin mga kapatid. Hindi po dahil, kaya nang pastor magaling magpatanggap kay Lord yan. Kasi marami siyang alam sa Bible. Hindi po totoo yun mga kapatid. Baka nga yung iba sa inyo, mas marami pang alam kesa sa akin. Totoo po yun mga kapatid. Baka mas marami pa kayong alam kesa sa akin. Pero mga kapatid, alam niyo po, nakita ko ang Panginoon, Jesus. Napaka-hospitable po niya. Hindi po ako napapagod sa pag-prepare ng maraming bagay, mga kapatid, sapagkat salita po ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, ang nais kong i-present sa tao. And through hospitality, mga kapatid, only a hospitable Christian can give the real experience of God's goodness and kindness. Pastor Per Tumantay, PPP. Okay? Yan po yung pinakita sa akin ng Panginoon, mga kapatid. Sometimes takot na takot po tayo. Kapatid, ang tagal-tagal mo na mag-serve pa. Naku, wala akong sasabihin. Alam niyo mga kapatid, kung hospitable po tayo, kahit wala kang sasabihin, tatanggap ang tao kay Lord. Kanina mga kapatid, yung devotion, si Elias, alam niyo, naging hospitable lang siya. Pinag-pray yung may sakit na anak, namatay. Pinag-pray. Nung gumaling, ano nangyari? Tumanggap kay Lord yung babae. Ipo mga kapatid, next. It is the kindness of God that leads us to repentance. Amen? Sabi po ng Bible, sabi-sabi natin basahin ng malakas. 1, 2, ready, begin. Mga kapatid, kung tayo man ay kumilala sa Diyos na buhay, hindi dahil merong magaling na tao na nagpaliwanag o nag-share. Ang totoo mga kapatid, it is the kindness of God. Kung hindi sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, dapat impyerno ang punta ng tao. Subalit dahil sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, sa kabila nung tayo'y makasalanan pa, hindi niya iginawad agad ang sumpa. Ang iginawad niya, mamamatay ako para sa kanila. It is the kindness of the Lord. Mga kapatid, hospitality. Mga kapatid, that is an act of kindness. Mga kapatid, huwag tayong maging huwag tayong maging hospitable dahil Filipino po tayo. Maging hospitable po tayo sapagkat tayo mismo ang unang nakaranas ng pagiging ng hospitality ng ating Panginoong Jesucristo. Amen mga kapatid? Then gamitin po natin itong magbuting katangian ng Pilipino, yung hospitable, upang maiparating natin ang pag-ibig, ang salita at pagmamahal ng Diyos sa tao. Number 2, sabi diyan sa verse 9, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilawan. Number 1, mga kapatid, natural hospitality. And number 2, and last, spiritual hospitality. Ano ang ibig sabihin ng spiritual hospitality? Upang maunawaan po natin mga kapatid, ibig sabihin, isang klase ng hospitality na kung saan ang dahilan ay ang langit. Ang dahilan ay ang pagpaparangal sa Diyos na buhay. Tingnan po natin yung mga sunod-sunod na process. Spiritual hospitality brings us to the level of inward life. Mga kapatid, kapag natutunan po natin itong spiritual, now, batay dun sa kwento, mga kapatid, sino po ang kinalinga nitong babaeng ito? Ang kinalinga po nila ay lingkod ng Diyos. Mga kapatid, tayo po, no? Tayo po ay mga cell member. At meron po tayo mga cell leader. Okay? So marami po sa atin mga cell leader na. Alam niyo po mga kapatid,
yung paglilingkod ninyo, yung respeto na ipinapakita ninyo sa inyong mga cell leader, ang tawag po dyan ay spiritual hospitality. Di ba, halimbawa may handaan, tapos yung cell leader mo nandyan. Di ba? Yung ice cream, paano dagdagan mo lang ng apa, doblihin mo, ganunin mo, di ba? May apa pa, o para sa cell leader ko to. Why? Bakit mo ginagawa yun? Hindi dahil sa special treatment, but because you honor the man of God. You honor your spiritual parent. Amen, mga kapatid? You honor them. At bilang mga mananampalataya tayo ngayon, may mga cell leader po tayo. Okay? At yung cell leader nyo, mga kapatid, mahalin niyo po. Ipag-pray niyo po sila. And that's part of the spiritual hospitality. Next, tingnan natin. Hebrews 6:10. At tulad na sinabi ko kanina, kapag daw tayo ay marunong ng spiritual hospitality, yung lingkod, yung mga cell leader, yung mga lingkod ng Diyos, mga worker, mga kapatid, alam niyo po yung bine-bless po natin sila, dahil dinadala daw po tayo ng ganong klase ng hospitality sa isang buhay na pagpinabura ng Diyos. Bakit? Sabi dito, Hebrews 6:10, makatarungan ang Diyos. Now listen, mga kapatid, hindi tayo lugi kapag ipine-bless po natin ang mga cell leader po natin, kapag ipine-bless po natin ang mga lingkod ng Diyos, kapag ipine-bless po natin ang mga gumagawa para sa gawain ng Panginoon. Bakit? Makatarungan ng Lord eh. Ano sabi? Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang punto, mga kapatid, makatarungan ng Diyos. Sa ibang version, hindi kalilimutan ng Diyos. God will not forget the goodness that you give, that you extend. Mga kapatid, spiritual hospitality. Next, tingnan natin. Ano ang resulta? Ang sabi ng Bible, Matthew chapter 10, verses 40 to 42, 40 and 42. Basahin po natin ng malakas. 1 to 8, begin. Okay, 1 to 8, begin. Okay, now sandali. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Okay? At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Now listen, as we bless yung mga tao na ginagamit ng Panginoon to bless us spiritually. Alam niyo po, ako po, isa sa lagi kong bahagi sa prayer sa pagkain, I make it sure I always bless my mentor. I always pray for my mentor, Pastor Mark, dahil siya yung ginagamit ng Panginoon para i-guide ako spiritually. Para tanungin ako, Pastor, kamusta na yung buhay mo? O, Pastor, kamusta na yung ministry mo? Tinatanong niya ako. O, Pastor, ano bang pinagdadaanan mo ngayon? One time, may sinare po ako sa kanya. O, Ben, kamusta na? Pinagpe-pray ko ano ba? Nangyayari sa'yo. Kaya po, mga kapatid, pinagpe-pray ko po siya na not only him, even Oriel and si Cesar. Kasi sila yung ginagamit ng Panginoon para, alam niyo, yung spirit of fruitfulness and multiplication, ibaba. Then, I pray. Now, ang tumanggap sa inyo, ang sabi ng Panginoon ay tumanggap sa akin. Therefore, then, ang sabi dun sa next verse, sinan niyo po, tandaan ninyo, pag sinabing tandaan, huwag na huwag ninyong kalilimutan. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak. Siya ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ang Diyos mismo, mga kapatid, ang nagsabi, tiyak na tatanggap. Huwag tayo mapagod, mga kapatid, na maging hospitable. Hospitality, natural hospitality, and spiritual hospitality. Next. Yamang di mawawala ng kabuluhan ang bawat kabutihan natin, huwag natin ipagdamot sa ating pamilya, kapatiran, at mga kaibigan ang gawang kabutihan. Pagkos ay pagyamanin pa natin, lalo na ang kabutihan para sa mga kapatid sa pananampalataya at mga lingkod niya.
Maging hospitable po tayo, mga kapatid, the way yung pananalita natin. No? Yung bang yung maalalahanin, faithful. Diba? Yung tayo ay matapat, thoughtful. Diba? Tama. Ibig sabihin po, mga kapatid, pagyamanin pa natin. Simpleng salita, kumain ka na ba? Diba? Simpleng salita, kamusta ka na? Diba, mga kapatid? That's being thoughtful. Kaysa, ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Tukso-tukso. Diba? Tukso tayo po, anger eh. Diba, instead of being, alam niyo mga kapatid, basta maging hospitable tayo. Not only in action, but even in words. Kahit sa salita, pwede tayong maging hospitable. Amen, mga kapatid? Okay ka lang ba? Sige po ka lang muna dyan. Diba? So, mga kapatid, i-apply po natin ito sa ating family. Kapatiran, mga kaibigan. Kaya idalangin natin na mapagyaman natin ito. Ma-i-apply po natin sa ating buhay. Next. Okay? May kasunod, kapatid. This time, panoorin lang po natin sabayan patayong ilaw. Alay natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, gawin mo akong hospitable. Gawin natin prayer ito. Alay natin yung buhay natin na hospitable. Our voices, Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are. Pwede ba tayo pumisit ngayon? Lord, gawin mo akong hospitable sa aking pananalita, sa aking pagpapadama ng pag-ibig, sa aking pamilya, sa aking mga kasama sa simbahan, sa aking mga kaibigan, at sa sino mang tao na kahit hindi ko kakilala. Lord, handog ko sa iyo ang aking buhay ngayong umaga po na ito. Sige po, manalangin po tayo. Come on. Hindi natin ang tawag kung may mga bagay na minsan hindi tayo naging hospitable. Nagmaramot tayo na ipadama ang pag-ibig sa kapwa. So just pray. Yes, God. Surrender natin, buhay natin kay God. Lord, gawin mo akong hospitable. Bigyan mo ko ng katatagan. Pagpalain ko ako, Panginoon, so that I can be hospitable to people, oh God. I want to bless people. I want to bless everyone. I want to bless, Lord, yung mga lingkod ninyo, yung mga cell leaders, oh God. Gawin niyo po akong mayaman sa paglilingkod. Tuloy po tayo manalangin. Yes, Lord God. Tinadalangin ko po, Lord, itong church na ito. Gawin mo po kaming hospitable, O God. At hindi lamang, Panginoon, sa aming mga bahay, kundi dito mismo sa church, Panginoon, ipadama namin sa bawat isa. Maging lalo, Panginoon, Lord, tulungan po kami na walang taong hindi makakadama ng love mo dito sa church. Help us, Lord, na maging sa pananalita po namin, expression po namin, Panginoon, maging totoo mga disipulo kami, maging mga totoong Kristiyano kami, Panginoon.
At kung meron man kami mga kahinaan, may mga pagkukulang pa kami, mga shortcomings, O God, alam po namin, hindi kayo humihinto na baguhin kami. At kami naman, hindi naman kami madi-discourage, Panginoon. At naman ang mga binabago mo sa buhay po namin, hindi magiging hatang yun para hindi kami maging hospitable sa pananalita at sa gawa sa aming kapwa-tao, pamilya, churchmate, at mga lingkod ng Diyos, O God. Marami pong salamat po. Sa umaga na ito, I declare, O God, that the spirit of hospitality ang maging mayaman sa buhay namin. Normal hospitality and spiritual hospitality ang siyang igawad po sa amin, Panginoon. I thank